Buenos dias, señoritas y señoritos. Earlier, we blogged about the seemingly walang malasakit or lack of empathy trait among the officials of the Marcos government. And we cited the case of the newly appointed Presidential Advisor on Poverty Alleviation na si Larry Gadon, na wala talagang background, unlike kami, meron kami NGO. So we know kung sino pa mga tao diyan na sinasabi natin bleeding hearts, yung hindi kaya makita yung paghihirap, gusto talaga gumawa ng hagbang, and we have been doing that from year 2021 at wala kami nakita Larry Gadon doon. Naging kaibigan ko na si Larry Gadon. Pinag-usapan namin about politika but nothing about NGO work or helping the poor. So sabi natin, Marcos, as we said in the earlier vlogs, hindi seryoso si Marcos in helping the poor. And na-vlog rin natin yung patawa-tawa pa-smirk-smirk pa na Department of Agriculture Undersecretary, pa-smile-smile pa yung pag-amin na wala silang plano at hindi nila pinag-uusapan ni Marcos na gumawa ng hagbang para ibaba sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Kumaga parang sa isip niya, ano ba kayo? Parang yung budget sa hearing, parang sa expression niya, parang sinasabi niya, ano ba kayo mga congressmen, ang tanga-tanga nyo naman, di nyo naman alam, parang hindi nyo pa alam, campaign promise lang yung pambudol-budol lang yung sa tao, tulad kagaya ng 1 million per vote na babayaran daw sa mga boboto kay Marcos or 1 million talyano gold. So hindi naman siya yung sounding apologetic yung USEC ng DA. So there is another and yun na transpire yun during a budget deliberation sa Committee on Appropriations sa Kongreso regarding the budget of the Department of Agriculture. Ngayon naman sa hearing ng budget ng housing agency of the government, meron na naman isang opisyal na parang umasta na parang walang malasakit. And I'm sorry my neighbors in our subdivision. I have to talk about our neighbor, one of our billionaire neighbors. Hindi naman dahil sa nagsiselos tayo na bilyonaryo siya. Pero pumasok na siya sa gobyerno at sorry na lang, I know some of you are close to him, related to him. Pero pasensya na po. Pumasok siya sa gobyerno and is now fair game. Kumaga, he can be subject to criticism. When he was in the private sector making piles of money, hindi naman natin siyang kinikriticize. Pero ngayon, kahit hindi niya kailangan yung pera natin kasi bilyonaryo na siya at yung ginagawa niya bahay dito mas malaki pa sa hotel, pero he is answerable for everything he does and everything he says. So I'm talking about my neighbor, Department of Human Settlements and Urban Development, DHSUD, Secretary Jerry Acusar. Ito po, yumaman po sa housing. At saka siguro, if the name sounds right, sa kanya po yun yung mga old houses, Acusar, di pa nga ako nakapunta doon, Acusar Resort or Casa de Acusar. At meron rin dito sa Quezon City at marami, isa siya sa mga biggest housing developers dito sa Pilipinas. Kung naglalakad-lakad ako, minsan dumadaan pa naman ako sa bahay niya, baka babarilin na ako ng mga security guard dito. So, sabi niya, nung tinuligsa siya, dahil yung pabudol-budol, bagong padubudol-budol nila ni Marcos, na magtatayo daw sila ng 1 million low-cost housing units,
every year. So ibig sabihin in 6 years 6 million housing unit, parang ginagaya yung ginawa ni Isko Moreno sa Manila, no? Kaso lang tinuliksa siya ng mga makabayan congressmen, kasama na ito si Gabriela party list representative, na sinasabi na di ba dapat ina-address nyo yung housing problem ng poorest of the poor, pero ang taas naman ng china-charge nyo. Kaya ba ito ng mahihirap? Kasi yung daw monthly amortization is 4,500. Sabi ng Gabriela representative, mataas na ito sa maliit na daily wage ng mga mahirap, kagaya ng mga construction workers, yung mga nasa sinasabi natin na poorest of the poor. At mataas rin daw interest na sabi rin ni Teachers Representative Franz Castro na yung interest lang daw hindi na makakabayad ng kwan, at saka pero sinabi naman ito ni Jerry Acuzar, meron daw bibigay na tulong, pero yung tulong umaabot lang ng 1,500. So sabi ng mga makabayan congressmen, hindi nyo magagawa ito kasi napaka-ambitious ang kwan nyo. Ito pa man, inanunsyo pa man ito ni Marcos, at akala mo he was referring to the country of Sweden, or he was referring to Norway, or he was referring to Switzerland or Austria, na parang napaka-advanced state na talaga natin kasi 1 million per year. Kaya ang sagot nito ni Jerry Acuzar, my neighbor, the billionaire, pero hindi naman, no big deal naman dito sa amin kung billionaire, ang dami naman billionaire dito eh. So sabi ni Jerry Acuzar, ganon, hindi na daw kasalanan ng Marcos government kung hindi makabayad yung mga mahirap at hindi sila maka-afford yung itong housing unit ng gobyerno, dahil sila daw ay tamad. Tamad. Grabe. So guys, nakikita nyo na yung parati ko sinasabi, wala talagang malasakit itong gobyernong ito. Wala talagang malasakit. Manang-mana sa amo. So itong sinabi ni Jerry Acuzar, and I quote, "Hindi ba mayroon tayong dole? Ang papel ng gabinete, pataasin ang sweldo at bigyan ng trabaho iyong ibang Pilipino. Kami sa DHSUD, bigyan ng pabahay." Parang nilecturean pa niya mga makabayang congressman, no? "Basta ang programa, may trabaho, may bahay." May trabaho, may bahay. Minimum wage earners, siguradong makakabahay. Sabi ni Jerry Acuzar nung during the Appropriations Committee hearing last August 29. So, my neighbor, I am so disappointed in you. I am very disappointed in you. You know why? I see you as the same as me. We came from poverty. We came from down there. We work ourselves up. Sana ang puso natin andon pa rin sa baba. I know your background, Mr. Acuzar. You were not born rich, super rich. You struggled in life. But now what happened to you, my friend? My neighbor, you have changed. The Marcos government has changed you. When we met, that many times we met, you were so humble. You didn't dress. You didn't act like a billionaire, as if you're just one of us. You're just, you're just friendly. In fact, even silent. Nakikita tayo
nakikita tayo sa common friend natin kay Erap. Mabait kayo po eh. What happened, Mr. Acusar? Dahil lang ba na ito daw sa mga kagrupo-grupo daw diyan sa Malacanang, kagrupo daw ito nila Executive Secretary Executive Secretary, forgot his name, and First Lady Lisa Araneta Marcos. So siguro lumaki na rin yung ulo, and then parati kausap yung mga billionaire, trillionaire friends na BFF ni President Marcos, parati sumasama sa mga trips ni Marcos. Na iba na talaga si Jerry. Nagbago ka na, my friend. Sayang, no? Sayang, ang taas pa naman tingin ko sa inyo. Idol rin kita sa negosyo dahil you really became very successful. So at wala ako sa kalingkingan nyo, pero sa atin naman, hindi naman yan ang batayan ng tao, kundi how you deal with other people, especially the poor. So dagdag pa ng kapitbahay ko, and I quote, "Iyon pong hindi nagtatrabaho, malamang hindi magkakabahay. Paano iyan mangyayari kung ikaw ay tamad at siya ay masipag? Minsan kailangan harapin ang katotohanan na hindi sila katotohanan na yung wala or yung mahirap, hindi sila nagsisikap." What a general statement, my neighbor. Very disappointing. Kasi alam nyo naman, Mr. Acusar, kahit kayo rin, you work hard. Hindi naman po lahat na nagtatrabaho kung nagtatrabaho ka pagkatapos hindi ka binabayaran ng minimum wage, hindi ka pagkatapos natatumba yung kumpanya or wala dahil yung education secretary mo ay busy ginagastusan yung pera sa intelligence funds, hindi maganda ang schooling mo sa elementary, hindi ka nakapagpasok sa college at hindi ka nakatapos sa high school dahil yung nga lousy, yung walang ekwipahe, yung mga teachers hindi well trained dahil wala nga pera na pupunta sa confidential and intelligence funds ng Secretary of Education at saka ng Vice President at saka kay Marcos. So wala talagang pera yung tao kasi wala kayong gumagawa ng programa to help them to uplift their standard of living. Mr. Acusar, ang daming Pilipino pupunta ng abroad, kasama na yung asawa ko nung na-orphan yung pamilya nila. Masipag sila, hindi lang dito at saka sa abroad. To dismiss them dahil hindi lang sila binibigyan ng oportunidad sa buhay dahil busy kayo mag-travel, busy kayo yung mga ibang, hindi naman ikaw, yung ibang mga opisyalis dyan magnakaw, naubos yung pera sa mga pork barrel, naubos yung pera sa mga logo ng Pagcor, naubos yung pera sa 49 million tourism na program na copy-paste ng mga video, ganon. Kumbaga, naubos yung pera natin in other matters except helping the poor, except uplifting the poor, except giving the poor their jobs, except bringing down the price to 20 pesos. Lahat ginagawa nyo except those things. Now you blame the poor. So, very disappointing. Hanggang dyan na lang po tayo. Pero baka baka later on po we will discuss more on this housing issue na ito, kung bakit hindi ito this cannot be realized dahil kahit gumawa pa man sila ng milyon-milyon na mga housing projects, kung hindi maka-afford ng mga mahirap,
maalis lang sa mga housing na yan, tulad yung kay Duterte, gumawa ng housing, hindi naka-afford yung mahirap, na take over na lang ng mga illegal settlers. So this will happen. The same thing will happen to this project. So hanggang dyan na lang ako, dahil baka kung ano pang masasabi ko sa kapitbahay ko. Kagira-gira kami dito sa subdivision. So hanggang dyan na lang. Pero please, my friend, have a heart for the poor. Hindi kasalanan nila na mahirap tayo. Kasalanan nyo, kayong mga politiko. So please share this vlog para malaman ng mga tao anong klaseng mga politiko ine-elect natin at anong klaseng mga tao nilalagay nila sa kabinete at anong attitude nila sa mahirap. So please remember this and share this to friends and relatives so they will know. They will know. And tell them to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel, dahil dito always ang puso natin ay sa OFWs at sa mahirap. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.